Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao, Sabah. So welcome back sa ating Pilipinas News Channel. So pag-uusapan po natin in this video, mga kababayan, yung nangyayari na bakbakan dito sa pagitan ni na Tank Davis at ni Lamont Roach na nangyari na nga po na pinakahihintay ng lahat kahapon pa. Okay? So, ang nangyari po dito mga kababayan, the score of the judges at ang decision ng mga judges ay majority draw. Ibig sabihin mga kababayan, draw ang naging laban nitong si Lamont Roach at ni Tank Davis. So, ito po yung pag-uusapan natin. Himay-himayin po natin kung tama po ba na draw ang nangyari or draw ang naging desisyon ng mga hurado at bakit kaya sa tingin po ninyo nag-arrive or dumating sa punto na draw ang naging resulta ng laban? At sa tingin nyo, panalo ba dapat si Davis or panalo ba dapat itong si Lamont Roach? So atin po yung himay-himayin sa video po na ito. So sabi po dito sa Boxing Ball TV, if the referee had only counted Tank's knockdown in round 9, Lamont Roach would likely have won as the judges' score would have been 10-8. So the question now is, was Lamont Roach really robbed of the win? Should he have been the one to emerge victorious? So kung mapapanood po ninyo mga kababayan yung naging laban ni Lamont Roach at ni Tank Davis, talagang makikita mo talaga na maraming nagulat, no? Marami talaga yung mga experts na nagulat, marami talaga yung mga boxers, mga fans na hindi inaasahan yung nangyari. Hindi natin alam kung si Lamont Roach ba ay talagang malakas na champion galing sa mas mababang weight papunta dun sa weight ni Davis, or talagang si Davis lang din talaga yung nagkulang sa part niya. Kasi nakita talaga natin nakatayo si Lamont Roach at nakikipagsabayan. Pag sumuntok si Davis na tumatama sa mukha ni Lamont Roach, talagang susuntok din itong si Lamont Roach sa mukha ni Davis at mas matindi pa yung ibinibigay or ibinabato ni Lamont Roach nung mga succeeding rounds, no? Parang yung first round then second round parang wala pang gaanong nangyari. Parang sukatan pa lang ng lakas. Then yung third round, medyo sumusuntok na sila. Fourth round, yan, nagkaroon na ng bugbugan sa fifth round, 6, 7, 8. At nung pagdating ng 9th round, mga kababayan, ay napansin naman po siguro ninyo yung ginawang, ewan ko kung exhibition ba yung ginawa nitong si Davis. Dahil napansin po ninyo sa mga slow motion, sa iba't ibang angle din, na tinamaan talaga yung mukha ni Tank Davis. Alam naman po ninyo, ang suntok ng isang boksingero, pag tinamaan ng isang pagmumukha ng isang boksingero, hindi mo agad-agad yan mararamdaman yung epekto niyan, ng damage niyan sa katawan mo, o kung halimbawa man naalog yung utak mo dun. So, siguro, sa part na ito, sa akin lang, opinion ko, ay ginawang paraan ito ni Tank Davis para makapagpahinga siya ng konti. Dahil alam niya na may tama siya or damage sa tatamasa niyang suntok. Nayanig siya ni Lamont Roach nung pagkakataon na ito, nung round 9. Kaya yung knee niya or yung kanyang tuhod, ibinaba niya sa lona. At nagtaka yung maraming tao. Tapos pumunta siya sa corner niya eh. Tapos binigyan siya ng parang tuwalya sa ulo, pinunasan, ganun. Parang palusot niya. So nagka-count na yung referee nung time na yun, pero pinigilan siya ni Tank Davis. Bakit daw siya nagka-count? Diba? Kung mapapansin po ninyo dun sa mga sa laban nila. So, ayun, sa tingin ko po mga kababayan, yung question is deserve lang talaga, no? Deserve lang talaga nung question na ito na masagot na was Lamont Roach really robbed of the win? Siya ba talaga ay nanakawan ng panalo dito? So, marami talaga ang nagulat dito mga kababayan. Bakit? Dahil ang percentage ng KO nitong si Tank Davis mga kababayan ay halos 95 to 98% ang kanyang nina-knockout. Pero dito pagdating kay Lamont Roach, parang nahirapan siya. Hindi niya magawa yung gusto niyang magawa. Yung mga patama dati na uppercut niya, yung mga malalakas na suntok, yung mga power punches niya, tumatama din naman. Kaya lang, gumaganti itong si Lamont Roach. So, kumbaga parang nagkaroon siya ng katapat. Ano po? So, dun siya siguro sa first time in his career,
ito yung kauna-unahang draw ni Tank Davis at ito siguro yung kauna-unahang kalaban na recognize niya at nirespeto niya na talagang kayang tumapat sa kanya. And muntik pa siyang matalo kung talagang nabilangan ng referee yung kanyang supposed to be knockdown. Kasi sa rule po ng boxing, mga kababayan, kahit na hindi ka nasuntok or kahit wala kang tama or kahit kaya mo, basta ikaw ay lumuhod sa lona, ibig sabihin, bibilangan ka ng referee. So wala po tayong magagawa kasi referee's decision na yun. Tapos na yun, kahit na buklatin pa natin yung mga rules, ano. So hanggang sa alaala na lang yun. So ang gagawin, magre-rematch na lang sila. Pero kung mapapansin po ninyo sa press con, yung mga pinagsasabi ni Tank Davis ay medyo parang palusot no? Doon sa ginawa niyang pagluhod. Kasi nga may press con sila. Panoorin niyo po yun para alam po ninyo. So kayo po ang sagot dito, mga taong bayan, kung sila Montroach ba ay nanakawan ng pagkapanalo. Sa kabilang banda naman, mga kababayan, dito sa pangyayaring ito, bakit kaya sa tingin nyo nahihirapan yung mga judges? At bakit yung isang judge ay kay Tank Davis pa bumoto? Kumbaga parang mas lamang pa sa kanya yung score ng isang hurado. So mapapansin po ninyo, lamang na lamang sa mata ng mga manonood yung ginawang performance nila Montroach. Okay, siguro lamang siya talaga ng kahit kunting puntos lang pero talagang close talaga yung labanan nila. Pero ito po yung mahirap dahil si Tank Davis ang defending champion at challenger itong si Lamont Roach. Of course, sa mata ng mga hurado, laging lamang dyan ang champion. Okay? Kaya ganun na lang ang kanilang perspective dyan. So, hindi nyo sila masisisi. Of course, kung dikit ang laban, maaaring pwedeng manalo pa nga si Tank Davis dyan. Kung sakali man. Buti nga, pabor kay Lamont Roach, nag-draw pa ang laban. Ibig sabihin, kahit pa paano niladagdagan yung talo ni Lamont Roach, no? Hindi nagkaroon ng talo si Lamont Roach sa pagkakataon na naglaban sila ni Tank Davis. At ito, syempre, isang bagay na magiging proud itong si Lamont Roach dahil sa kabila ng sobrang dihado niya sa laban, no, maraming tao ang nagsasabi na matatalo siya, experts na sinasabihan siya na mahina siya, pero pagdating sa lona, nag-iba po yung ikot ng mundo. Nag-iba po yung galawan ni Davis. Ibig sabihin, si Davis, natikman po niya yung katapat niya, kumbaga. So napakagandang laban po nito, mga kababayan. Tuwang-tuwa po ako, syempre. Wala naman akong pinapanigan sa kanilang dalawa, pero tuwang-tuwa po ako na kahit papaano, yung kagaya ni Davis ay merong nakatapat. Na isang parang, alam niyo po, yung natawag na humble, no, na mapagpakumbabang tao na walang gaanong maraming sinasabi, pero muntik nang nasungkit yung corona ni Davis at muntik nang nabahiran ng dungis yung record ni Davis. So, kayo mga kababayan, sa tingin po ninyo, tama ba yung naging desisyon ng referee? Sa tingin ko, kahit kayo yung nasa posisyon, subukan nyo po na pumosisyon sa lugar ng referee. Of course, hindi lang tigi-isa or hindi lang sila specific na mag-decide dyan. Mag-uusap-usap yung mga yan, mga kababayan. Dahil sa performance ni, ganito po kasi yung mangyari dyan sa performance ni Lamont Roach, maganda. So parang panalo siya sa harap ng maraming tao. And sa performance naman ni Davis, of course, close naman talaga. Pero parang makikita mo doon, talo talaga ng ilang puntos si Davis. And at the same time, yung knockdown pa sana pero hindi na-count. So ngayon, champion itong si Davis. So anong magiging decide or decision ng hurado? So kaya kung gagawin nilang panalo si Davis, maraming magmamaktol, maraming mga fans na malilito, maraming mga fans na magagalit sa mga hurado. Kapag naman si Roach ang nanalo, sobrang upset of the year naman po yan. Of course, yun po yung mangyayari dyan, which is deserve naman siguro ni Lamont Roach. Kaya nag-decide na lang, no, para ligtas ang lahat, para okay kay Davis at okay sa mga mamamayan, okay sa boxing fans, okay din kay Lamont Roach, nag-decide ang hurado na magtabla na lang sila. So kaya naging draw yung kanilang laban, mga kababayan. Sa kabilang banda, okay naman sa magkabilang panig yung nangyaring yun, pero pareho silang nag-claim na panalo sila. So yun lang yung medyo magiging problema dyan. Pero sabi po dito sa boxing news ni Gervonta Tank Davis after ng laban, run it back, says Gervonta Davis. Ibig sabihin, gusto nilang dalawa na magkaroon sila ng rematch. Pero hindi yata sa taon na ito, mga kababayan. So abangan po natin. Sabi niya, hopefully we can run it back for sure. Let's do it again, baby. Gervonta Davis after draw with Lamont Roach. So doon naman sa performance na yun, mga kababayan, sa naging laban ng dalawa, mapapansin naman po talaga ninyo kung sino yung
naging dominant sa laban, kung sino yung naging matigas, kung sino yung nag-respond ng maraming beses, at kung sino yung nanghina sa laban na yun, sino yung halos sumuko, mga kababayan. So paki-comment po dyan sa baba ng video na ito kung ano po yung inyong idea or saloobin or suggestion or comment tungkol po sa laban na ito. Pakilagay naman po dyan kung bakit si Davis or bakit si Lamont Roach ang dapat nanalo at kung bakit tama na draw silang dalawa. So once again, maraming salamat sa pagsuporta. Ito po once again, this is Pilipinas News Channel. Peace out.